So yung kabuntagon, kining material blessings, dili siya ang pinaka-importante sa atong kinabuhi. Ang pinaka-prioridad sa atong kinabuhi, kining maayong balita. Kung dapat ang priority sa kinabuhi nga, ato ang mawali, ato ang ma-share sa mga tao. Nga naman, pinaagi niya na ang tao, makabaton siya sa kaluwasan sa iyang kalag. Kung ang tao makadungog sa maayong balita, makasabot siya sa maayong balita, matuo siya sa maayong balita. Kung sa maayong balita, si Kristo may paagas na sa iyang dugo, namatay, gilugo, nabanhaw na siya. Kung muna'y madunggan sa tao, muna'y masabtan sa tao, muna'y tuuhan sa tao, sigurado ang iyahang kalag makabaton sa siguro nga kaluwasan. So, ang importante diri ang kaluwasan sa kalag sa tao, dili ning mga material ng mga panalangin diri sa kalibutan. Kasi kung presidente ka na mag-impeach, ay wala impeach time ni Christ. It is a one-man rule. First Timothy 6, verse number 6 to verse number 10. And then verse number 17. Kali siya mga mata kung saan din But godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. And having food and raiment, let us be therewith content. But they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows. Verse 17, charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy. Ginoo magapanalangin sa iyang pulong. Ato isgutan ng bandagong the truth about material blessings. Last Sunday, we talked about spiritual blessings. Kabaliktaran karon, ang ating isgutan ang material blessings. In our generation, material prosperity is often mistaken as proof of truth, spirituality, or God's approval, etc., etc. So, muna'y paglantaw sa mga tao. Pag blessed ka materially, that's the proof na naakas ka matuoran, or you are already in spirituality or maturity. And sometimes may mga tao nga you are approved of God, you obtain God's approval, but that is not the case as far as the Bible is concerned. Dili na siya mo'y o di na siya mo'y timailhan, di na siya mo'y pruiba. Yet, the Bible never teaches that material blessings determine truth. From Genesis to Revelation, God consistently shows the truth is revealed by His Word. Muna yung kamatuoran,
ang tinud-anay dia, ang sulti sa pulong sa Ginoo, makita nimo ang kamatuoran dinhi lamang sa pulong sa Ginoo. God is consistent with that teaching. Ato makita diha that truth is revealed by His Word, not by one's wallet. Di tungod kay puno imong bulsa sa kwarta, ikaw na ang nagdalas kamatuoran. No, that's not the case. Therefore, we must examine material blessings through the lens of Scripture, not culture or experience. So, ato makita din na sa atong gibasa, which napagani paghatag og admonition or pagbadlong pa diri sa mga tao nga gi-bless materially. Kinsa din ang gi-bless materially? So, I believe kining mga rich people. But there is an exhortation, verse number 9, but they that will be rich fall into temptation. Pag-abot sa verse number 17, charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy. Now, at isigutan ng kabuntagon ang may tungod sa material blessings. Unsa man ni siya, para sa unsa ni siya atong kinabuhi, ang material blessings. Number 1, material blessings are not the basis of truth. So, klaro sa ito ang ibasa nga ang material blessings dili kini siya mo'y basihanan sa kamatuoran. So, sometimes ang tao mag-look up sa mga tao nga magkaingon ta materially blessed. Mga tao nga nidato, mga tao nga kwartahan, mga tao nga naangko nila ang pinaka-peak sa gitawag og riches, material blessings. But that doesn't mean na sila ang naggunit sa kamatuoran. Truth is absolute and rooted in God's Word, not in financial success or visible prosperity. Wala nagpasabot ka, kining simbahan na, grabe ka-bless sila materially. Nindot kayo ilang property, nindot kayo ilang building, daghan kayo mga sakyanan, nagparking sa tubangan sa ilang simbahan. Kining matuhanan ni, kining simbahan ni, mao ni ang kamatuoran. That is a lie. Wala, dili na sa may basihanan sa kamatuoran. Tungod sa kanindot sa posisyon o kanindot sa ilang looting na acquire, tungod sa kanindot sa ilang building at makita sa kadaghan sa sakyanan nga na adi nagparking sa tubangan simbahan, di na mo basihanan sa kamatuoran. And sometimes mo na gitan-aw sa tao, adiri mong simbahan na ni kay kining dato kay ni sila kining nindot kayo ang pastada, nindot kayo ang building, sulod ka aircon, ginakuha pa kag sakyanan, dili na mo'y basis kamatuoran. Kung ano na yung basis kamatuoran, di kini nagpaila-ila diri ng Son of God, isa na siya sa truth, nagtudlo sa truth. Kini nga dagog simbahan din isa na sa mga truth. Kaya mga simbahan nga nindot kig pintura tagas kig sungay, isa na sa mga truth. Pero according sa Biblia, di na mo truth. Wala ibase di ang truth. Truth is na as a word of God. Ito na makita din na. Isaiah 8:20. Yung sisulod sa Biblia, Isaiah 8:20. Yun, napulong si Lino din in Isaiah chapter 8.
verse number 20. It says, to the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Truth and light, mag-uban na siya. Mag-uban nga siya. Because si Kristo ang kamatuoran, si Kristo ang kahayag. So mag-uban ang kahayag ug ang kamatuoran. Ang Biblia, gitawag siyang truth o gitawag po siyang light. So mag-uban na siya. So kung ang tao dili musulti in accordance to this book, siya diha, it is because there is no light, there is no truth in them. John 17, verse number 17, resulta sa Biblia. John 17, verse number 17. Says, sanctify them through thy truth. Thy word is truth. So, dili ito makita, truth is absolute and rooted in God's word. So, makaplagan mo ang kamatuoran di ay. Pero sa pulong sa Ginoo, o sometimes ay mga tao, mga maingon nga, mga abogado sa maingon nga, truth is not absolute. You are saying that because or in the aspect sa gitawag o kalibutanon nga aspeto. Pero when it comes to spiritual aspect, truth is absolute and it is rooted yung sa Biblia in God's word. Makita nimo do sa pulong sa ang kamatuoran. My truth, dili na siya truth. Ikaw po sa imong kagalingon, may ka nga, this is the truth. Dili na siya mo truth. Mahimo na ng truth nga imong gi-claim kung kana siya nga claim nimo naka-align sa unsay gisulti sa Biblia because the word of God is truth. So sa unsang pagiha mahibaluan ka nga truth, tan-aw nimo diri sa scripture. Now, palangitan, mayon ka karon nga si Kristo na tao, December 25. Asa ang backup sa Biblia, ana? Kung wala na i-backup sa Bible, that is not truth. That is a lie. Makamay atong makita din ha. So, ang imong claim na truth, dapat dunay backup. Ug ang mag-backup, ana, kining Word of God, which is managingon ni Kristo Jesus, thy word is truth. Kung ang imong claim, dili na makita diri sa Biblia, that is not truth. Truth na sa imong side. Kung ikaw mo tanaw, binabahan sa imong kagalingong panglantaw, truth na. Pero ang Biblia, wala nagsulti nga truth na. Mabita na sa mga religion, daghang nag-claim silang tinuod. Pero tanaw na to, kung imong claim, tinuod. Ingon ka karon nga, maluwas ka, pinagis imong mayong binuhatan. Pero ang Biblia, according sa dispensational teaching, dili ka maluwas imong binuhatan, especially in the dispensation of the grace of God. Because salvation in this dispensation is free by faith alone in the shed blood of Christ. Muna ang salvation. So, muklaim ka karon nga, maluwas ka sa imong tungkol sa imong mayong binuhatan. You are telling us i-half truth. Kaya ka na imong gi-quote ng versikulo back sa law period. Half truth is still, dili na siya truth. That is still a lie. Truth is truth. Mabitang truth is absolute. Dili nimo malalis. Pasabot ang pulong sa Ginoo, di nimo pwedeng lalison. Once i-declare sa Ginoo, that is already a truth at makita din na. So dili na nag-ingon nga ay nindot kay kahimtang giblas Ginoo materially. Wa di na mo ibasihanan nga naakas ka matuoran. Because even Satan, Satan himself
promise to his followers nga iyang i-bless. Masisulti rin ni Satanas. Si Kristo, gitagaan yung kondisyon si Kristo. Nangatag si kondisyon dito sa even kang Kristo Jesus, yung gitagaan kondisyon, iya pang giangkon. Sa ingon din ni Satanas, sa demon, ingon sa demonyo nga kang Kristo Jesus. In verse number 8 to verse number 9. Verse 8 to verse number 9, it says, Again, the devil taketh him up into an exceeding high mountain, and showeth him all the kingdoms of the world, and the glory of them, and saith unto him, All things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me. Can you imagine na? Ang yawa mismo, mag-promise or nag-promise siya, ingon siya. Not only, di na kay Kristo yan ang i-offer ha, nibisan kinsang mga tao. Kung imo lang kong simbahon, fall down ka na ako, simbahon ko nimo, I will give all this. All things, all these things, nga mo makita, ihatag ko nimo. Can you imagine na? Murag iya ha? Kato timan di tanang blessing or material blessings nga dadawat sa tao, na-acquire sa tao, iyan as Ginoo. Sometimes more than or almost siguro din ha, ikan sa demonyo. Labi nagwa ka magsunod sa sulti sa Biblia, dautan imong kinabuhi, ninindot imong kahimtang, ninindot ang imong daghan imong salapi, kay balo kang dautan imong pagkinabuhi. Klaro kayo na nga blessing nga imong nadawat, di na blessing ikan sa Ginoo, blessing na ikan sa demonyo, even si Satanas mismo nagsaad siya. All these things will I give. I will give to thee. Okay, number 2, at makita rin material blessings are not the badge of righteousness. So, dili na siya badge of righteousness. When we say badge, kanagong mga police, di ba na sila yung mga badge? Dili na siya nagpamatuod nga tarong ka nga tao. Tarong di ko nga tao kay bless ko si Ginoo, materially, patindiganan akong panalangin, tarong ko, pero dili na siya mo ingon ana. A person may be wealthy and still be wrong with God, or poor and yet righteous before Him. Ang sa katao, pwede siya mahimong bahandianon, pwede siya mahimong dato, and still sayop siya tubangan sa Dios. O kaha, pobre siya nga tao, yet righteous siya at tubangan sa Dios. In the book of Luke chapter 18, dahil dua katao din yung example na to. Luke chapter 18, verse 11 to 13. Luke chapter 18, 11 to 14. It says, And I spake this parable unto certain which trusted in themselves that they were righteous,
and despise others. Two men went up into the temple to pray, the one a Pharisee and the other a publican. The Pharisee stood and prayed thus within himself, God, I thank thee that I am not as other men are extortioners, unjust, adulterers, or even as the publican. I fast twice in the week. I give tithes for all that I possess. And the publican, standing afar off, would not lift up so much as his eyes unto heaven, but smote upon his breast, saying, God be merciful to me, a sinner. I tell you, this man went down to his house justified rather than the other, for everyone that exalted himself shall be abased, and he that humbled himself shall be exalted. Now, kung tanaan din ha, ang justification din, remember ha, that is before the cross. So, yung justification din, it depends sa iyang pag-acknowledge na siya makasasala. Now, in the dispensation of grace, our justification is based upon what Christ has done dito sa cross. So, muna na-justify justified kita tubangan sa Ginoo tungod sa gihimo ni Kristo. Nga yung giula na dugo dito sa krus sa Kalbaryo, muna atong justification. Iyang justification din tungod kayo siya, Lord, I am a sinner. Muna na justification din ha. That's before the cross. Wa man si Kristo namatay ito sa cross. So, ang iya diri is na ang pagpaubos, to na ang acknowledgement. But itong hinunduman, kining Pharisee din I don't know kung sa tinuod yung accusation na kining publicans diri is makita nimo extortioners, unjust, adulterers, or siya even as this publican. Iya pang giklaro kining nga publican, extortioner, unjust, mananapaw, iya pang giana, and trying to brag sa iyang mga accomplishments. Kung imo tan-awon diri, hindi sa iyang accomplishments, I fast twice in the week, I give tithes to all that I possess. So naalagi tithes din ha. Remember, tithe here is before the cross. Before the cross. So it's basically under the law. Mga nang bitaw atong gitan-aw to sa Biblia nga kanus aba nagsugod ang New Testament, kanus aba natapos ang Old Testament. Di na pasabot gya Matthew, Mark, Luke, John. Dito na New Testament, dili. Kung asa si Kristo namatay dito sa mga book nga naa diha nag-end ang law, diha po nag-start ang grace period, dispensation of grace. Wala ito makita sa teaching sa dispensationalism. That's why this passage is before the cross. So therefore, ang tithes na diha makita nimo. And remember, the Pharisee is a Jew. Tithes belongs to the Jew. That is a national. Gitawag para na sa national, or gitawag og national Israel, para na sa mga Israelites people nga teaching. Dili na siya teaching para sa church. Di man na membro ng Pharisee sa simbahan, sa local church. He never became a member sa local church, especially sa New Testament church. Dili na siya membro. Pero because he is a Jew, his nationality, Jewish siya, therefore, he must give his tithe. Nihatag siya. Membro ba yan ang simbahan ng Pharisee? Di man membro simbahan. Pero anong nag-tithe siya? Because that is that's a teaching given to Israel as a nation. Muna ang kamatuoran din ha. But it is not a teaching
or a doctrine intended para sa church, the body of Christ. So both din yan ito makita. Makita din ha, nga ang justification, ang pagka-righteous sa tao, pwede kang mahimong dato, pero sayop ka atubangan sa Ginoo. Pwede po kang mahimong pobre, pero sa atubangan sa Ginoo, maging righteous ka. Kung imong tanawon si Job, sa kinabuhi ni Job, Job was righteous, even in loss, but pasabot, in riches as well as in losses. Makita din ha, or in his loss, makita ni mo nga, si Job, nagpabilin siya. Sa dato pa siya, perfect siya sa tupangan sa Ginoo. Sa dang gitanggalan sa Ginoo, tanang mga material blessings, nagpabilin siya nga, tarong o perfect atubangan sa Ginoo. Muna nga ako sa kinabuhi. So wala nagdepende sa material na blessings ang pagka matarong sa katao, ang panantanaw sa kwan ba sa tao nga, kung ikaw gibless ka sa Ginoo, tarong jud ka nga tao ka. Kaya gibless man ka sa Ginoo, dili yung ana. Pwede kang maging dato, pero dautan ka sa tubangan sa Ginoo. Sama aning Parisiyo. Kining Parisiyo. Kwartahan siya tubangan sa Ginoo, dato siya. Pero usay kamtang niya tubangan sa Ginoo, bankrupt siya. Di siya tarong tubangan sa Ginoo. Atong posible tanaw na kining publican din pobre na siya. Pero tungod kay gi-acknowledge niya ang iyang pagkamakasalanan sa tubangan sa Ginoo, nahimo siya sa Ginoo nga tarong isa iyang tubangan. Si Job, yung makita din na both sa iyang riches o sa iyang gituwag og pagka wala sa iyang mga material blessings, nagpabilin si Job nga perfect tarong atubangan sa Ginoo. Makita din na, so wala sa kahimtang sa tao. Wala sa kung sa gitong kining material nga na-acquire sa tao o sa mga material blessings. Dili sa material blessings makita ang pagkatarong sa tao. No, dili diha. So it's not the badge of righteousness. Di ba nga pagdato ka nga tao, makita dali sa imong badge nga tarong gini nga tao ni kay dato kayo. No, dili na may gusto sa Biblia. Daghang mga tao sa Biblia tarong, pero dili sila dato. Daghan po mga taong dautan, mga kwartahan na sa Biblia. Even sa ito panahon karon ni. Daghan ng mga dautan kay mga tao. Mga kwartahan. Sa ikang kwarta, kinulimbat. Manang usod kayo mag-idolize ka ng mga tawaran na, mga dautan, mga klase mga tao na. Ato gisguta ito milabay. Diferensya sa supporter ka, follower ka, o kaya itawag loyalist ka, o kaya itawag fanatic ka. Ay diferensya na. Kining supporter ka, gauna-una ka. Kining gitawag og loyalista ka, naapakay sense of ka ng sundin mo o dili. Pero panatiko na gani ka, bisag dautan pa nang gibuhat sa mga idolo. Sa imong paminaw, tarong gyapon na. O kanyo imagine na, wala na itabo sa itong panahon. Bisag dautan ang gipangbuhat, idol gyapon. As ka mangita ng klase ng mga tao na. Wala nga di na siya mga rason na ang tao tungod kay kwartahan. Usahay po, yung mga tao nagpa-kapubri-pubri. Pero in realidad, pertiman ka kwartahan, paraling lahon lang ang mga tao ba nga. Naging siya ka, pubri, down to earth kini nga tao, pero di ko diya matulog. Ipakita lang sa kamera nga, muna imong tuluganan. Mga hipokrito nga mga tao. Pero sa uban nga mga video, makita nimo nga, gando, grabing balay. Ang horsepower sa
sa aircon. Di basta-basta. Wasa kami ita na. Mga ordinaryong tao, ito ka aircon. Bisan lang tag 1.8 o sa panadya, 1 horsepower, wagin taon. Pero pag abot sa mga pakitang tao sa media, atos kwarto nga kamoskitero. Pero abot sa aircon, di basta-basta. So material blessings, no? Dili na siya basis sa kamatuoran. Di po na siya badge of righteousness. Number 3, material blessings are not the barometer of God's approval. Hindi na siya sukdanan, no? Barometer of God's approval. Dili niya siya may sukdanan nga approve ka sa Ginoo. You are approved, no? Habang approve unto God. No? If you have material blessings, that doesn't mean na you are approved unto God. Dili na siya mo. Dili siya mo basis. God may allow the wicked to prosper temporarily without endorsing their ways. Nakita naman na sa Biblia, sa ako ng kasulti ganina. Daghang mga biblical character sa Biblia, ng mga dato. But that doesn't mean na naa sa ilaha ang approval sa Diyos. Okay, for example, tanaw ito ng Psalm 73. Psalm 73. Verse 3, and then verse 16 and 17. According sa verse number 3, for I was envious, according sa Psalmist 3, it is a psalm of Asaph, yung sa diya, and according to the Psalmist, for I was envious at the foolish when I saw the prosperity of the wicked. Kung can you imagine, ana? Si Asaph, nakita niya ang prosperity sa mga taong dautan. He was so envious, o nabati niya ang kasina. Sa ni Lord nga, klaro ng mga tao, ng dautan, ng mga kining tawanan ni, ning prosper pa man gyapon. Di ba? Say, ang tao, sa pagkatawahan, matanaw ta nga, dautan ng mga tawahan na Lord, magkawatan ng mga tawahan na Lord, pero, may dato, like kayo hinoon din That's human being. May reaction sa human being. Even si Asaph, he felt that way. Yan ang debate. 16 and 17, yung sa diya. When I thought to know this, it was too painful for me. Until I went into the sanctuary of God. Then understood I their end. Kanya imagine na, para matambalan ng imuhang kasina, na magtanawan ni mga dautan nga ni Asenso, imo lang naon nga ang ilang bugtong langit sa kinabuhi, kini nga kalibutan. This is the only heaven for them. Why? Because di gina matilawan ang langit. Katido doon ay. Pasabi na sila lang. Masinso doon sa kalibutan. This is their only heaven. Kita nga makristuhanon, this world is the only hell for us. Ano man, kay balong taga sa tapadulong. Di at itas tinuod nga langit. So let us experience. Kung mauni ang bugtong impyerno sa Kristohanon, sige. Pero this is not the real hell.
Ito lang ang kalisdanan ba? Kalisod. Yung kay baluta. Kalos alam mo na masabdan. Saan yung mo ito ka sanctuary? Kung saan ang sanctuary? Kanang place of learning. Place of kanang asang gitudlo ang pulong sa Ginoo. So atong hisgutan karon, pwede ni siyang gitawag atong hisgutan sa atong modern nga time. Pwede ni siya sa atong local church. Kung asa to diin gitudlo ang pulong sa Dios. Ano man dito man may baluan. Nga ang katapusan nining tao mga dautan dito sa linaw nga kalayo. So ato makita din Jeremiah 12:1. Jeremiah sa iyang healing. It says, "Righteous art thou, O Lord. When I pled with thee, yet let me talk with thee of thy judgment. Wherefore doth the way of the wicked prosper? Wherefore are all they happy and deal very treacherously." Nakita na ni Jeremiah nga the wicked and the way of the wicked prospereth or prospers. Unya, nakita niya nga these people nga wicked naging happy. Bisan sa ilang mga dealing very treacherously. Grabe ka, kuan ba? Kanang mga lipat nga klase sa mga dealings. O pero kita niya nga, they prosper. That doesn't mean nakuha nila ang approval o na barometer sa God's approval, kaning mga blessing, kanang prosperity nga naangkon sa tao. No, that's not. God's approval comes from studying the scripture and rightly dividing the word of truth. Mo na gisud sa Biblia. Sa ato ang pinaka-text, dispensational teaching, 2 Timothy 2:15. Gusto kag approval sa Ginoo mo Verse 15. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Gusto kag i-approve sa Ginoo? Kung iyan, pulong niya. Kaya, imong i-rightly divide ang word of truth. Dili ka makapag-approval sa Ginoo tungod kay naa kay bahandi, na kay kwarta, na kang nadawat na kwarta, tako bank account mo, pwede ka dako. Dili na mo approval sa Ginoo. Material blessings, dili na siya mo barometer sa approval sa Dios. Ang imong pagtuon sa pulong sa Ginoo, unya imo nang i-rightly divide the word of truth, diha ka makakuha approval sa Dios. When he's speaking of the saved, I'm not talking about the unsaved people. Kini din saved nga tao because Paul is talking to Timothy. Yung siya nga tukang Timothy, si Timothy, luwas nga tao, isultihan siya ni Apostol Pablo nga, study. Study the scripture. Kung sa estudihan scripture, may lain. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So, sa imong pagtuon sa Biblia o sa imong pag-rightly divide sa word of truth, diha imong makaplagan ang approval sa Dios, not sa material blessings. Okay. Number 4. Material blessings are not the birthright of every Christian.
sa birthright, di na siya katungod, no? Di naman na katungod. Kay Kristohanan ka, you have the right. Sa Old Testament, o olden times, yung makita din ha, nga, ang mga bata, matao, kanang first nila nga, firstborn, muna usually, makaangkon sa birthright na siya makaangkon sa birthright, but not necessarily the firstborn. For example, sa case ni Esau and Jacob, si Esau unta ang makakuha sa birthright, pero iyang baligya ang tungkol sa iyang kagutom. Di napunta nga ito kang Jacob. So, kining katungod na to, for ang material blessings, hindi sa katungod sa matag Kristohanon. Kung katungod pa sa matag Kristohanon, ito na Kristohanon sa kalibutan puro na dato. Although ato nang i-acknowledge kining kabtangan sa kalibutan, gipanagihan na sa Dios. Pero di ba sa tanong panahon nga gi-entrust sa Ginoo sa imong kinabuhi dito. Dili yung ana. Kaya na-teaching ang Ginoo about these material blessings. Nato makita sa unahan niya para masabtan na to. Kailangan niya siya danger. Kung makita sa to ang text na danger. Walang di na siya birthright para sa matag Kristohanon. The Christian life includes both abundance and affliction. Dapat ato nang masabtan. Dili abunansya ang pagkakristohanon. Both in abundance, naapoy affliction. Makita niyo na din ha. Philippians chapter 4. Philippians chapter 4. Verse number basahin ko verse number 10. Yun siya. But I rejoice in the Lord greatly that now at the last your care of me hath flourished again, wherein you were also careful, but ye lack opportunity. Not that I speak in respect of what want, for I have learned in whatsoever state I am therewith to be content. I know both how to be abased, and I know how to abound. Everywhere and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. Muna ang kamaturan sa kinabuhi sa Kristohanon. Kung birthright ang material blessings, di, tanang ta, dato na ta. This is not the birthright. Ang kinabuhi sa Kristohanon, muagi siya, pwede in abundance, pwede in affliction, pwede siya mo agi sa kaabundansya, pwede po siya mo agi sa pag-anto sa kawaladon. That's reality. That's Christian life. Di kay, Kristohanon lang ko, nagdisod man lagi ko, pobre man lagi yapon kay ko. Dili na siya may basihanan. Wala sa status, sa imong kahimtang, materially, ang imong pagkakristohanon. Manay gusto sa pulong sa Ginoo. Kitagaan tag instruction sa Ginoo nga dapat ang imong kinabuhi nga Kristohanon flexible ka sa tanang sitwasyon. Kung maadto ta sa 5-star hotel, pwede ta makataat sa 5-star hotel. Pero adto ta sa lugar nga kinamot, pwede tang kinamot. Ngayon mga Kristohanon, pag adto na sa social kay nga lugar, grabe kay ka-social. Pero pag-abot sa mga pinubling lugar, dili ka adapt. Kung nga ka syudad, pag kinabuhi
Syudad nun. Pero makaabot kag bukid. Ano yung problema sa inyo to eh? Kasi makaabot tayo sa kalugar nga. Walay klarong CR. Walay klarong asa magbawas. Lisod kay adjust ko nga. Pero dito na natin instruction sa Ginoo. Adjust. Mukaon ko ikot sana. Ikaw tayo ikot sana. Ang buto sa butin ha, flexible tas ito ng panahon. 2 Timothy 3:12. 2 Timothy 3 verse number 12. It says, yea, in all that will have, that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Realidad na sa kinabuhi Kristohanon. May kinabuhi kang godly, ini nga kalibutanon, ini nga kalibutan ni pulos kadautan, we will be persecuted. Tanan na lang pagyubit, tanan na lang mga sulti nga. Sama na sila. Ay, di man kayo, di man mo apil, di man mo kuan. Tanan na lang mga others, mga matuhanan ni. Di mo basta ng panahon pwedeng mo apil na lang sa mga hinungdan ng mga programa. So material blessings are not the birthright of every Christian. Number 5. Material blessings are not the believer's priority. Usahay, uli ang pinaka-prioridad sa tao. But it should not be sa ito ang mga Kristohanon. Both Christ and Paul command the believers to pursue spiritual values above earthly gain. Tudlo ni Kristo o ni Apostol Pablo mismo. Makita na ito na sila mga teaching. Hindi na siya may priority sa mga magtotoo. Tanto sa tudlo ni Apostol Paul, Colossians 3:1-4. Colossians 3:1-4. It says, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, which Christ sitteth in the right hand of God. Set your affections on things above, not on things on the earth. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. So nakikita doon si Apostle Paul na our priority is not all things on earth, but things above. 2 Corinthians 4:18. 2 Corinthians 4:18. It says, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. So sa itong inanan to, mga butang nga dili na to makita. So that's our priority. Not material blessings, not material things. Matthew 6:19-20. 19-21. According to Christ, although it's different dispensation, this is a kingdom, dispensation of the millennial kingdom. Pero still, sama lang gyapon sa tuwang panahon karon.
19 to 21. And so there. Lay not up for yourselves treasure upon earth, where moth and rust that corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust that corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. Verse 33. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. So dito na makita kung saan priority sa mga magtotoo. It's not material blessings, or it's not material things. Ay teaching me Christ, and also teaching me Paul. We are more on spiritual things, more on eternal value, things above, not on things on earth. Number 6, material blessings are not the banner of reward. Hindi pwede mo iwagayway nga kining material blessing nga mong nakita o ni ganti sa Ginoo sa mo. O di sa tanang panahon mo na. Kaya mo na gusto ipakita sa mga tao, iwagayway yun ang kanindo, nindot yung balay, nindot yung masakyanan. Dili na siya may banner na imong ipakita nga mo ni ganti si Ginoo. O dili tanan yung nana, because we as kita mga believers, our true reward is eternal, not temporal. Ang atong ganti dili yung material blessings, temporary na siya sa kalibutan, mahanaw na sa kalibutan, mabilin na sa kalibutan. Yung mga itong gisulti sa atong text, verse number 7, for we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. Kung sulod ta sa kalibutan, walang wala, hubad, walang wala, na una palang bungat sa bata, wa. Tuwa kita gidala sa kalibutan. Ubiya po tayo ng kalibutan na nga walang wala. Kamaturan na siya. So, material blessings, dire na sa kalibutan. So, di naman ipahinambog mo ni ganti sa Ginoo. No, it's not reward. Dili na siya ganti kan sa Ginoo. Kaya ka na siya mga temporary things lang na siya. Ang ato ang reward is eternal. Di man naman ikapahinambog sa Ginoo dito. Di man kagato sa, di man tao kabot sa langit na iminta, Lord, sa kalibutan, Lord. Grabe na ako kadato dito sa kalibutan, Lord. Lord, dito sa kalibutan, Lord. Muli akong naangkon nga yuta, Lord. Pila ka hektarya. Lord, dito sa kalibutan, Lord. Portindo tinaw. Di mo na ikapahinambog mo sa Ginoo. Manikamot na kaangkong tag-reward, upat ka reward ka makita sa Biblia. Una, kininggingon din sa Bible. 2 Timothy 4:8. Verse 8, henceforth there is laid up for me a crown of righteousness. Muna atong handom. Pansan ang crown of righteousness ihatag sa mga tao nga nahigugma sa pagbalik ni Kristo. Kung nahigugma ka sa pagbalik ni Kristo, di magkinabuhi kang tarong sa kalibutan. Muna crown of righteousness. Siya a crown of righteousness which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day. And siya, and not to me only, but also
But unto all them also that love is appearing. So nagpaabot ka nining panahon na rapture. Ipaabot di mo na you love. Huh? That day. Okay mo nang hiyugog mo ng adlaw na nagpaabot ka nga sa nimo adlaw si Kristo mo balik para nako. Ano magkinabuhi ko ng tarong Diyos kalibutan? Crown of righteousness mo na reward. Ngayon ang material blessings. Yung sa Biblia, ang material blessings, uncertain riches. Uncertain. Hindi na matagaan. Pwede maangkon mo na ron, pwede na po nang walaon. Okay ng mga corrupt na mga government officials, sa may naguna-una nila nga paabtan sila anong kamot sa balaod karon. Atong nilabay nga makatuigan, enjoy ka sila, daganas tong kwarta na dawat, kaya itong nakuha o. Ibutang po itong kwarta di sa kabilyaran nga ga tapok-tapok. O, sila na nga, there will be a reckoning day. Kaya mulay ka maturan sa gitawag ng material blessings, uncertain riches. Hindi nga matagaan. Pwede yung maangkon, pwede na po na mawala nimo. Pero kini, o kining atong gisgutan nga, crown of righteousness, sigurado na. Kung higugma kas pabalik sa atong manluwas ng si Kristo Jesus. Pero sa Biblia, those that love is appearing. So nagpaabot sa pag-appear ni Kristo sa rapture time. Wala na kinabuhi nga sa lawayon sa katilingban. Wala na kinabuhi nga palahubog diri sa kalibutan. Wala na kinabuhi bisyoso diri sa kalibutan, na kinabuhi tarong at tubangan sa Ginoo in accordance sa gisulti sa Biblia. Kaya nasayod siya nga si Kristo mo balik o sa ning adlaw. Sa pailaing reward ito makita sa Biblia. Kung iyong tanaw din crown of rejoicing. 1 Thessalonians chapter 2 verse 19 in there. For what is our hope or joy for crown of rejoicing? So nag-istot siya crown of rejoicing. That's reward. Crown of rejoicing. Yun siya. Kisa man ang crown of rejoicing, are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? For ye are our glory and joy. So, kisa ning mga crown of rejoicing, kinsa ning crown of rejoicing? Kanang imong nadala sa Ginoo. Kanang imong nasulwiningan o nya naluwas. Nadala nimo sa ilan sa Ginoo, napresenta nimo sa Ginoo, nadala na converted mo sa gospel nimo gipresenta. Crown of rejoicing nimo na. Kami tatawa taniundang sa pagwali din pag-post na to sa atong mga video online because kabal nga usan siya sa way nga makabaton tag crown of rejoicing. Pero napanindot mga katawhan, mga silingan sa panadana ay mong madalas sa tubangan sa Ginoo. Crown of rejoicing. Kung dito mo undang sulti, mo undang ugbot wali, online man, atong ministry online, ako na ginabuhat, it is because, isa sa mga way, na pwede na kung ma-reach out ang tanang mga tao, walay boundary. No? Walay boundary nga. Dahil kataman ha, kay ako na ng area, dili ingon na. Walay boundary sa online ministry. Sa asang dapita, basta na itao, sabot sa itong lingwahe, na binagdan ay translation sa na mga gamit ng AI na mga translation o ang konsulti ibutang na diya sa gitawag o screen translated na sa ilahang lingwahe. So dili na ito na gina underestimate na naman ako mismo buong ako sa online ministry.
Asa ko nagkakaplag sa truth? Online ministry. Na ay mga tao nagsulti na ako kaniadto, but I found out sayo nga pagtulunan. Dili man tanan ng tao nagtudlo o nagdala sa Biblia o nagtudlo ko sa Biblia, tinud-anay oras ka matuoran. You have consult. Kinahanglan imo na siyang i-sandi o salin sa Biblia. So I found out nga sayo pa nga kung nadawatan permero nga pagtulunan. Wala na di ko mubiya diha. Nakaibalo kong sayo. Wala lang kung magpabilin ko diya, kabalo kong sayo. So, crown of righteousness, crown of rejoicing atong nakita din ha. So, pa yung mga crown o reward ito makita din sa Biblia. 1 Peter 5. Another crown in execution din, verse number 4. And when the chief shepherd shall appear, he shall receive a crown of glory that fadeth not away. Nasigot siya crown of glory. So, kaysa ng mga tao na nagdawat sa crown of glory, itong mga tao nagtudlo. He is talking to the shepherds, mga elders, pastors, na nag-feed sa flock, nag-feed sa gituwag o makatawhan sa Ginoo. So, kinsa sila? At mga muna sila matawhan na makadawat sa crown of glory. Another pang crown ito makita din James 1:12. Kaya sa diha, blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him. Crown of life. Crown of righteousness, crown of rejoicing, crown of glory, and crown of life. So this is not eternal life, kining gisub diri sa book of James. This is not crown eternal life. This is a life kana bang nakasak martyrdom, kana bang namatay ka tungod sa imong pag-alagad sa Ginoo, na gipatay ka kay nangalagad ka sa Ginoo or naging witness ka. Muna siya ang gitawag og crown, especially those people nga gipangpatay, gipangtaral sa hukmanan, gipaguyod sa mga kabayo sa unang panahon, gipakaon sa leon sa unang panahon. So muna sila itong gipangsunog, muna yung matuhana ang makadawat sa crown of life. Salamat sa itong time karon nga doon na tayo freedom to preach and teach the Word of God. Sa una, dili mo na mauna nga nangamatay sila, naging martir sila sa kausa sa atuang Ginoo. So those people may makadawat sa crown of life. Number 7. Number 7, material blessings are not the bulwark of life. So, when we say bulwark, pasabot protection. Dili siya protection sa kinabuhi, yung material blessings. It's a stewardship, not a security. Kining material blessings dili na siya para sa seguridad. It's stewardship. Para pasabot nga nagbahan ang tao, protected na yung kinabuhi. Kaya ang kinabuhi sa tao, there's always appointment. For example, in the book of Luke 12, verse 16 to 20. Luke chapter 12, verse number 16 to verse number 20. It says, and he spake a parable unto them, saying, the ground of a certain rich man brought forth plentifully. And he thought with himself, saying, what shall I do? Because I have no room where to bestow my fruits.
And he said, "This will I do. I will pull down my barns and build greater. And there will I bestow all my fruits and my goods. And I will say to my soul, Soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry." So, mana yung sulti. Grabe ang material blessings niya. Naging na niya ang kalag nga. Take thine ease, eat, drink, be merry. Sige, pagudya ka diha. Yung sa sulti sa verse number 20. But God said unto him, Thou fool, this night thy soul shall be required of thee. In hosts shall those things be, which thou hast provided. So material blessings sa makita din ha, dili na siya may garantiya sa imong seguridad. Dili garantiya sa protection sa imong kinabuhi. Kaya ang kinabuhi sa tao, nakalatid na siya o doon na siya appointed time. Doon na siya appointment. Mura na siya usag kapag pang-impliyo na doon ay appointment. Doon ay sinugdanan, doon ay katapusan. Kung na ito makita din ha. Dili pwede ang tao maghinambog sa kahintang sa iyang kinabuhi. Kung unsa siya kaasinsado, unsa iyang prosperity nga naangkon, unsa siya kaabunan siya sa iyang estado karon sa kinabuhi, dili siya garantiya o dili siya ang kapanghinambog nga kang you are protected tungod kay mo na ang imong kinabuhi. No, ang kinabuhi sa tao nagdepende na aragya po na siya sa kamot sa Dios, kay ang Dios mo'y nasayod sa latid sa kinabuhi nato o but pasabot asa tataman ining kinabuhi no, dili garantiya ang imuhang material nga mga blessings. Mga gisod sa Biblia, God gives resources to be managed faithfully, not used as protection of life. So kung ang atong tanawon sa tuang teksto kaganina, our text, 1 Timothy 6, yung sa diha, but godliness with contentment is great gain, for we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. And having food and raiment, let us be therewith content. But they that will be rich fall into temptations, or fall into temptation and snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows. So makita ito ang positive and negative nga resulta sa ituwag og material blessings. Pagabot sa 17, charge them that are rich in this world that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches. So dili pwede nga diha ka mosalig sa mga uncertain riches. Ang atong pagsalig diha lamang sa gituwag in the living God. Give it us richly to all things to enjoy. So dili siya protection. Ang material blessings, dili siya protection sa kinabuhi nato. Wala naghatag og saad ang Ginoo nga if you have material blessings, you will be protected. No, wala ingon anak. Unsa lang na siya? Stewardship. Ano sa Luke 12, tandaan sa Luke chapter 12, basa sa sumpay atong gibasa ganina, but down to verse number 48, igon sa diha, but he that knew not and did commit things worthy of stripes shall be beaten with few stripes. Siya, for unto whomsoever much is given, of him shall be much required, and to whom men much committed much, of him they will ask the more. So much
much is given, also much is required. Muna gitawag ko, daghan ang gihatag sa imo nga blessings, dako pud ang imong accountability. Kung gitagaan kas Ginoo og pila ka bilyon, dako kayo ka og accountability diha. Kailangan imo nang ma-manage, imo nang mapiyalan ka diha. Kadili mo adto musangpot sa gitawag og many or moadto sa many temptation. Dili mo adto sa gitawag og snare. Dili mo resulta sa mga foolish and hurtful decision nga imong himong kinabuhi. Nga mo resulta sa gitawag og distraction and perdition. Sumala sa itong ibasa diha nga dili ka maging high-minded. Sa gisulti sa Ginoo in verse number 18 sa itong text, that they do good. Kung na ang mga mga material blessings, dapat mahimo ang imong binuhatan, magtinarong ka sa imong mga binuhatan, and that they be rich in good works. Siya ready to distribute. Dili lang para sa imong kagalingon, kundi imong i-distribute, willing to communicate. Kung saan to communicate, pasabot, gigamit na ni Apostle Paul sa iyong missionary journey. Mga tao nag-communicate sa iya through giving. So ang communicate din is willing to support the ministry. Manay gusto sa Ginoo. Instead nga magpasiatab ka diha imong wagay-way sa kalibutan paninduta kay balay mansion sa bukid nagbarong ang balay ang simbahan to sa bukid patinduta iwagay-way nimo na itabang kaya nimo na sa mga tao. Pero lahi man ang ginabuhat karon sa mga nagpakaroon inon nga mga alagad sa Ginoo, ang ilang mga tao ipaadto dito sa mga katawhan, gipabaligya og mga unsa-unsa din Di na ba mato ang income sa ilaha? Tuar po sa ilahang pastor ko no. Kamangita na klase sa mga tao na. Gigamit lang ang Biblia, gigamit lang ang ngalan sa Ginoo para pagpangwarta. Dili na may atong katuyuan. Ang atong katuyuan dili mawali ang maayong balita. Wala tanang atay dimension dring unsang klase sa offering asara gid ang atong offering giikuan giila sa Biblia kanang gitawag og grace giving nga gitawag. Wala na mga burluloy pa uban ang mga giving nga mga imbento sa mga tao. Nga gigamit ang usa ka teaching gipahaom mo sa ilang panahon karon para maka gather og kwarta. For example, first fruits. Teaching na siya sa Old Testament. People. Teaching na siya para sa mga Hudyo. Usa ka feast. One of the feast sa mga Jewish people. Feast of first fruits. Pero gigamit sa itong panahon karon. Kung sa giyon sila paggamit, pag-acquire sa mga kwarta sa mga tao. Scammer ng mga klase sa mga tao. Madili ang ayan. Dili ang ayan nga sundon sa mga tao. So material blessings are neither evil nor guaranteed. Ang material blessings dili siya dautan Dili siya dautan, pero di po siya garantiya. Nga munindot imong kinabuhi, kung taas imong kinabuhi, protektado imong kinabuhi, no. Say mo ni malakbitan sa mga tao, tadalawon sa mga diya. Balikan na ito ang teksto. Tinasayop mga quotation sa mga tao. Mamingong niya. Money is the root of all evil. No, dili. Money ang root of all evil. Ang kwarta, dili siya gamot sa tanang pagkadautan. Dili ang kwarta. Naasumpay diha. Ingon sa verse number 10. Money itself is not the root of all evil, but the love of money. Ang kwarta, dili siya gamot sa tanang dautan, kundi ang paghigugma sa kwarta. Maunay gamot sa pagkadautan. Muna ito ang akong ihatag ng conclusion.
material blessings are not evil, nor guaranteed. Di po siya garantiya, gihatag nga garantiya nga protektado ang imong kinabuhi, taas ang imong kinabuhi. No. It's not the bulwark of life. But they are never the test. Kining material blessing, they are never the test of truth. Dili ni siya mo'y test sa kamatuoran. Once naa kaniana, dili na siya pasabot nga you are in the truth. No, that's not. Scripture alone remains the final authority for doctrine, righteousness, and spiritual approval. A believer may have much or little, yet what truly matter is faithfulness to God and obedience to His Word. God does not measure truth by prosperity. He measures faithfulness by obedience to His Word. So, nining kabuntagon, klaro kayo ang material blessings. Dili siya basis sa truth. Dili siya badge of righteousness. Dili siya barometer of God's approval. Dili siya birthright sa matag Kristohanon. Dili siya prioridad sa mga magtotoo or sa itong believers' priority. Dili po siya banner of reward. Dili siya bulwark of life. Pero material blessings, dili siya evil. But once you love this, once you love material blessings more than God, mahimo siyang evil sa imuhang kinabuhi. So may danger diha. Nindot nang naya kay material blessings. Pero kung mauna na si kababagan, mahimo siyang kababagan sa imong kinabuhi, sa imong relasyon sa Ginoo, sa imong pag-alagad sa Ginoo, delikado na siya. Delikado na siya. Kaya ang tanang mga kababagan, giila sa Ginoo nga idolatry. Ang pag-alagad sa Ginoo, ang Ginoo lang gid siya. Ako lang ang alagaran. But once ang ato ang pagtan-aw sa butang, labaw na kaysa Dios, delikado ang ato ang kahimtang diha. Delikado ang ato ang kinabuhi diha. So nining kabuntagon, kining material blessings, dili siya ang pinaka-importante sa ato ang kinabuhi. Ang pinaka-prioridad sa atong kinabuhi, kining maayong balita. Mo ni dapat ang priority sa kinabuhi nga ato ang mawali, ato ang ma-share sa mga tao. Pero man, pinaagi niya na ang tao makabaton siya sa kaluwasan sa iyang kalag. Kung ang tao makadungog sa maayong balita, nakasabot siya sa maayong balita, matuo siya sa maayong balita. Kung siyang maayong balita, si Kristo may paagas na sa iyang dugo, namatay, gilugong, nabanhaw na siya. Kung mo na'y madunggan sa tao, mo na'y masabtan sa tao, mo na'y tuuhan sa tao, sigurado ang iyahang kalag makabaton sa siguro nga kaluwasan. So ang importante diri ang kaluwasan sa kalag sa tao, dili ning mga material na mga panalangin diri sa kalibutan.